Masayang araw, mga ka-PL! Good vibes muna tayo. Pansamantalang iisang tabi po muna natin ang mga mabibigat na usaping panglipunan na minsan nakapagbibigay ho sa atin ng mga alalahanin, mga kababayan. Kaya dito ho muna tayo, mga ka-PL, sa nakakatawang sinabi ng NEDA na di umano sa halagang 21 pesos every meal, mga kababayan, sasapat na di umano ito. Saan kaya kumuha ng datos ang taga-NEDA, mga ka-PL? Na samantalang ako o maging kayo man siguro, kapag ka namamalengke, umaabot po ng kulang-kulang 500. Isang kainan lang yan. Pero hindi naman nauubos ang ulam na yan. Kumbaga, may natitira pa. Ayan. So, pwede pang makain sa tanghalian o di kaya sa hapunan. Ganon. So, sa madaling salita, parang namamalengke ko ng 2 beses sa isang araw. Ganyan. Tapos, sasabihin ng NEDA, mga ka-PL, na tama, na 21 pesos. Busog na kayo dyan. Naranasan na bang kumain ng 20 pesos ang halaga, mga kababayan? O sa mga nakaranas, paki-comment at anong taon ho ito naranasan ninyo. Pero sa panahong ito, nasubukan nyo na ba? O dahil dyan, mga ka-PL, nanungkit ako ng sangkatirbang video na katatawanan. Talagang matatawa ho kayo, mga kababayan, dito sa reaksyon ng ating mga kababayan sa social media na puro patama po sa NEDA. Meron namang iba nagngingit-ngit sa galit. Meron namang iba na kapupulutan naman po ng aral mula po sa ating mga kababayan na simpleng mamamayan at yung iba naman politiko. Kabilang na po dito, mga ka-PL, ang video kung saan pagdinig yata ito sa Kongreso, naroon din po ang isa sa mga taga-NEDA na tinanong po ni Franz Castro. Sinakyan niya rin po itong issue. Para nga naman, bidang-bida siya sa ating mga kababayan. Huwag po kayo magpapalansi sa ganyang klaseng politiko, mga kababayan, Nakikisakay po sa kung ano ang trending na alam niyang papalagan ng ating mga kababayan. Kunwari, papalag din siya para nga naman masabi ng ating mga kababayan, ang galing pala nitong taong ito. Panglalansi ho yan. Ito na ho ang video. Panoorin na po natin. Samahan niyo ako sa palengke, nag-grab ako sa sinigang pero 21 pesos lang ang budget ko. Tignan natin kung magkakasya to. Inuna ko muna yung baboy, grabe 340 daw isang kilo. Tapos nagpahiwa ako ng maliit lang, grabe 34 pesos na yun. Kaya pinahiwa ko ulit, 2 pesos lang kasi yung kaya ko sa baboy. Tapos ayan, plinastik na ni nanay, yehey, meron na lang akong 19 pesos. Talong 5 piso, hala, meron na lang akong 14 pesos. Itong sili 3 pesos, nagbayad ako ng 5 kaya 2 na lang yung natira. So bali, meron na lang akong 11 pesos. Piso lang itong kangkong. Tapos 3 pesos itong kamatis. 2 pesos itong sibuyas. 2 pesos yung kalamansi. 2 pesos yung okra. 1 pesos ang sitaw. Yay! 21 pesos na! Nag-jeep na ako ng pauwi. Tapos syempre may papasok pa kaya nag-trike. Wala nang pera. Opak! Ang 21 pesos budget meal. Wala nang kanin-kanin yan, ha? Ayan na mga ben. Niluluto ko na. Ayan. Nilagay ko na yung baboy. Tapos yung pampaasim na kalamansi. Nilagay ko lahat para maasim. Grabe, nasan dito yung baboy? Kanina ko pa hinahanap na tunaw na ata. Ang 21 pesos meal challenge. Ito na guys. Na sinigang. 20 pesos lang to lahat. Tara tikman natin. Sinigang ata ito na gulay walang baboy Sarap naman siya. Magbubuhay naman kayo dito sa gulay. Kaso hindi na ako magkakanin kasi nga kulang na sa budget.
Kasya kaya ito? Pabili. Pabili nga ako ng bigas, noodles at saka itlog. Wait lang. Ay, kaya lang yung pera ko 21 pesos lang. Kung kulang, utangin ko na lang, okay lang. Ay, hindi. Okay lang yun. Huwag ka namang utang. Ayo, salamat eh. Huwag ka namang utang. Ito. Salamat talaga te, buti na lang, ang bait mo. Oh. Bigas, noodles, tsaka itlog. Ano to, te, ba't ganito? Itlog yan. Huwag mong pisain. Baka durog. Salamat eh, ha. Mabubusog ka na yan. Ko, ginigigil nyo kami, Neda. Saan ba kayo kumukuha ng data nyo para masabi nyo pag oras na may 21 o 22 pesos a day per meal ang isang Pilipino or isang Pinoy, hindi siya makukonsider na food poor. So, ibig sabihin, guys, dapat meron tayong budget na 64 pesos a day per meal para hindi tayo makonsider na poor tayo para sa pagkain. Diba? Haler, magkano ang bilihin ngayon? Ang 21 pesos mo, makakabili ka ba ng ulam na? Magkano na ngayon ang rice? Diyos ko po, saan kayo gumagather ng data? Apakahusay, Neda. A ka muna, A. Magsasalita pa sila ng ganun sa atin na 21 pesos ang kakainin natin. Gano'ng kahirap, paano sa kalooban nating mahihirap yon? Buti sila, nakaupo lang ba sila? Kanin 10 pesos, 13 pesos po yung manok, tapos yung soft drinks 15 pesos po. Bali 43 pesos na po agad. 23 na nga po pag wala po yung soft drinks. Hindi po kakasya talaga yung 21 pesos sa isang meal. Lalo sa mga trabahador po na kagaya namin. Ano po sa trabaho, syempre mas malakas po kumain. 70. Kasa't kalahating kanin, Pepsi. Bali 100 lang. Ay 21 po ay hindi po sapat sa isang kainan. Isang kainan, parang tanghalian, 100 plus na eh. Tapos yung 21 pesos pa kaya yung bibili nun, kanin lang. Hindi ba pwedeng dagdagan nila yun? 21 pesos na yun? Gawin natin 50 pesos, isang kain. Pwede na yun. Medyo mabubusog ka na. Magkano na yung gatas ko? 15. Mga kanin pa, ganun. Yung kanin ko nga 15. Saan aabot ang 64 pesos mo? Ang sabi ng NEDA, hindi ka food poor kung meron kang budget na 64 pesos kada miyembro ng pamilya kada araw. Base ito sa reference menu na ginawa ng DOST FNRI pero ang costing ay galing sa PSA or Philippine Statistics Authority. Para mas accurate, sundin natin yung sinabi ng NEDA na computed ito with 5 members per family. So 64 times 5 is 320 pesos. Tara, samahan niyo akong mamalengke at tingnan natin, kasya nga ba? Ate, magkano pinakamura mo itlog? Isang peraso? 7 pesos tong extra small? 5. So 35. Te, may kape ka ba? Yung itim lang, kanisa? Tig 5. Magkano po sa pandesal? 5 peraso. 10. Ito po. Pa-check nga kung gano'ng karami itong dilis. Beto, dalawa. Kaya tawad? 5 piraso. 24, wala ng bawas. Tulingan po ito? Opo, tulingan po. Magkano po? 240 po. 2 piraso. Magkano yan? 95. Ilang tawad? 90. 10 pesos po. Yan ang isa. Pag dalawa, sobra 70. Sa 20 yan. Kuya, magkano pinakamurang saging? Ay, saging. Magkano pinakamurang bigas? 46. 1 and 3/4. Thank you. Nabili na natin lahat ng kailangan natin, pero sumobra ng 25 pesos. Hindi pa kasama sa binili natin yung asukal, asin, tsaka mantika. Tsaka wala pa rin doon yung pamasahe, tsaka yung gasol na gagamitin sa pagluluto ng pagkain. Siyempre, hindi naman natin pwedeng kainin yung pagkain ng hindi niluluto. Also, ang pinagbastihan ng mga presyo na ito ay isang menu lamang. So, ang assumption ba, paulit-ulit na yun ang kakainin? Kung may alternative man, may ibinigay ba? Ang tanong, ready ba ang ating mga politiko at public servant na i-take ang 64 peso challenge? Mga boss, susubukan ko yung kalokohan ng NEDA at bibili ako ng 21 pesos na nakakabusog na pagkain. Tignan natin kung uubra. Nandito ako sa fishbowlan kasama si Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Richard. Yan, si Kuya Richard ha. Check ko, ano ang kakasya sa 21 pesos. Ang inabot ng 21 pesos ko
fishball, tsaka kikiam, 7 piraso. Kuya Richard, may piso ka ba na palamig? Wala siyang piso na palamig. Okay nang ina nyo, mga taga-Neda. Bili naman ako sa sari-sari store ng pancit canton tsaka ng kape. Okay lang po. May 7 pesos kayo na noodles. 7 pesos daw, noodles. Meron daw, sabi ng gobyerno. 3 in 1. 3 in 1 na 4 pesos. Meron po. 17, 34. 17, 34 pesos mga boss. O nasa na yung 21 pesos na kalokohan nyo? Neda, ha? Bumili ako ng pancit canton tsaka 3 in 1. Puta, nagkautang pa ako. At sige, for the sake of argument, kahit nasabihin yung kasya yan 21 pesos, anong gusto nyong kainin namin? Puro pancit canton, puro noodles, tsaka kape? Gago pala kayo eh. Ang gusto nyo sa mamamayang Pilipino, lahat magkasakit sa bato, lahat magpa-dialysis. Hoy, ikaw, Neda Secretary Arsenio Balisacan. Sabi ng NEDA, na sa ngayon may 64 pesos ka lang, non-food poor ka na. Bigyan mo nga ng idea ang ating mga kababayan doon sa 64 pesos a day based doon sa consumer products. Instant noodles po. Instant noodles. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Isang pakete po ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. No, hindi. Nag-check ka ba ngayon sa 7.75? Anong brand dyan? 50. Anong brand po dyan? natin Wala na- akong nakitang 7 pesos na instant noodles. Okay, ano pa po? And then, kape po, ma'am. Yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP bulletin din. Magkano yun? Ang kape po, usually yung 17 grams, ang pinakamababa po, around 18 grams, 4 pesos po. 40 pesos, 10 centavos. So, tingin nyo ba masustansya itong mga pagkain na to? So, kung lalagyan niya ng mga gulay-gulay, so yung 64 pesos sa isang tao ay hindi yan magkakasya. Dapat magtulong-tulong tayo dito, no? Consumer man yan, agricultural products man yan, na mapababa talaga yung presyo ng mga bilihin para maka-afford naman yung ating mga mamayan sa mga healthy food. O ayan, mga taga-Neda, saang planeta kayo galing? But hindi nyo yata alam ang presyuhan ng simpleng noodles at 3-in-1 coffee man lang. Hindi man lang kayo nag-ikot-ikot sa mga grocery store para malaman ninyo kung magkano ang presyong sasabihin ninyo dyan sa ginawang pagdinig dyan sa Kongreso. Abay, nakakahiya ho kanyo. Kaya naman tuloy, maliban po sa video na panood ninyo, mga ka-PL, meron pa hong ibang reaksyon ang ating mga kababayan. Alam nyo kung ano? Dahil di umano sa paglabas, sa paglantad ni Cathy Binag, hindi nila kayang salagin ang mga sinabi ni Cathy Binag. Kaya, di umano, naglabas sila ng issue na kunwari tanga-tangahan etong mga taga-Neda para nga naman mawala tayo doon sa focus kay Cathy Binag at kutsain pag-usapan itong mga taga-Neda. Ano ho sa palagay ninyo, mga ka-BL? Diversionary tactics lang ito? O sadyang mga tatanga lang ng mga taga-Neda? Nagtatanong lang po. Paki-comment, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.